My fellow citizens, I have just been expelled from Congress, and this is my parting message. Firstly, I'd like to discuss the most imminent threat to our nation, the threat of war against China. Multiple members of Congress, and even Malacanang itself, has publicly shown interest in escalating our military tensions with China due to the issues involving the West Philippine Sea and the Taiwan reunification plan. I have repeatedly expressed my disagreement towards this proposed policy, as our military is incapable of directly combating this neighboring superpower. We must not continue to pose a threat to China's national defense. Secondly, the flood control corruption issue. While I have stated that former House Speaker Martin Romualdez is involved in the anomalies within the 2025 budget, I can confidently say that he is not the mastermind. Just like former Congressman Zaldico, he was instructed to pass the 2025 budget by Malacanang, the same budget which has led to the deaths of thousands of Filipino citizens. Third, on the topic of Mindanao secession, I've traveled to Mindanao multiple times, and I have noticed the growing sentiment within the locals wishing to separate Mindanao from the Philippines. Due to the rampant corruption in the national capital region, the exploitation of their natural resources, and the way that they are treated as second-class citizens within their own country. I believe that Mindanao secession is a topic that must be seriously discussed, not just by our government, but the international community as a whole. Fourth, our local currency. Rampant inflation has rapidly worsened the quality of life of our middle and lower income citizens. With the expectations of worse circumstances in the near future, the instability of our local currency adds to that, reaching new record lows nearly every week. The threat of hyperinflation is not something that I am willing to risk for our countrymen, which is why I drafted the proposal to temporarily abandon the Philippine peso as our national currency and switch to the US dollar for our transactions. Dollarization also comes with added benefit of ease of transfer for overseas Filipino workers, which a significant part of the working population is composed of. I'm the expelled Congressman Kiko Barzaga, and I approve this message. Alright, so nagbabalik ang ating alindog today at kasalukuyan, actually habang nagmo-monitor tayo, pinapanood ko yung mga ulaga. Yung ulaga doon sa Senate. Okay, na nangahamon sila, right? Nangahamon sila kay Senator Alan Cayetano. Alam mo, itong mga ulaga na ito, talagang sobrang bitter. Nahamon siya ni Raf, okay? Ni Raf Tulfo na mahilig mag-exploit ng mga chismosa, mga kabit, mga ganyan, na yun ako matapang daw si Alan Cayetano ay humarap siya. Ayun naman pala Ayun naman pala, putang ina mo, Katulfo. Bakit nung nag-walk out kayo, daduwag kayo, tapos ganahamon-hamon kayo? O, di ba, mga gago lang? So, naghamon-hamon siya doon, mga kababayan. Alright? At nagagalit pa, panarin nga natin to. Pangalan nito, itong si Virus, tapos siya, nag-live na naman siya. Nag-live daw si Alan Cayetano, so affected sila. Bago ko sasabihin sa inyo, yung tungkol sa 4 ang gugurgurin, 2 ang babaliktad. Pakinggan muna natin. Ano bang gusto nyo? Okay. Pakinggan muna natin saglit itong si Senator Alan. Although mahaba to, hindi natin tatapusin to kasi napanood ko na to, nabalangkas na natin to. Teka lang. Tignan natin. Alright? To again. Okay. Then you will know the truth, and the truth shall set you free. Okay. Madalas po ito makot, the truth shall set you free. Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual. Nakakatuwa yun sa religious. first part, yung sinasabi ni It's Alan. a biblical principle, but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugalman, sa drugs, Bangag. pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, Okay. na siya'y addicted sa drugs, for example, Katulad di Bangag. hindi siya masaset free. Correct. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us. Truth set us free. Mm-hmm. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Okay. Let me start with the May 11 Yeah. First part na paparinig ko sa inyo. change in leadership, and also on the walkout by the minority. Okay. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI,
Kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Correct. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Aha. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment. Alright. But also, ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Correct. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. Aha. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, Okay. spiritual, So we know that physical, already. financial, Okay. survival. I-pause ko muna si Senator Alan Cayetano. Alright, so narinig yun naman. Yes, let's support, okay, the majority. So mga kababayan, okay, nakita naman natin lahat yon. So dito sa 15-minute kasi yung kanyang speech, mga kababayan. So ang inano dyan ni Senator Alan Cayetano, mga kababayan, yung pag-pressure kay Jinggoy Estrada, na bumaliktad papunta sa minority, at mismo sinabi ni Senator Alan Cayetano na narinig niya mismo yung mga kumakausap kay Jinggoy, kaya may personal knowledge siya para sabihin na totoo yung sinasabi ni Jinggoy dahil mismo narinig niya na talagang may kumukumbinsi sa kanya. At sabi ko nga kanya sa vlog natin, meron tayong reliable sources na nagsabi talaga na kausap ni Jinggoy si Liza Canas. Kaya sinasabi ni Jinggoy nung speech niya kahapon bago siya sumuko, aabangan ang susunod na kabanata. Diyan sa video na yan, mga kababayan, I think, ito na yata yung sa pag-pressure. Teka natin. Is always a priority. Okay. The bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin, subukan naman natin ito. For the separation of power. But later on, what's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. Okay. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Nautakan ang majority. Correct. Nagamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Soto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Yes. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy. Yeah. Hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan. Ayan, Since February. Wala na daw kaso pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Meron. Hindi hearsay sa akin to. Dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. Alright. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Okay. Sabi nila ngayon, paano na yan? 11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out nila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum, walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. Puppet Senate kasi but it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Yay! Ulit ko po ha,
Ginamit Tuloy. nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. Yes. So ngayon po, ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga... Kasi mga palangga, alright, so di ba, pinagyayabang nila na nung nag-walk out sila ng 11, kaya sila nag-walk out as explained para hindi matuloy yung Senate Rules Amendment. Akala nila, matalino na sila kasi kasama nila yung matching. Pero ngayon naisahan sila, ano ngayon ang mangyayari? Ang nakikita natin dito, tomorrow wala pa rin magiging session sa plenary. Kasi tomorrow is Wednesday. Right? Sa Pilipinas. Next day is Thursday. Kasi as explained na sa plenaryo, okay, hindi makakapagsimula ang sesyon kapag walang quorum, which is 13. But sa committee hearings, kahit wala yung mga ulaga, na katulad nila, the fact na hindi sila members ng Blue Ribbon Committee, ay matutuloy ang hearing patungkol sa flood control project scam, the biggest scam in the Philippines, na kinasasangkutan ng mastermind na si Marcos Jr., ang asawa niyang impacta na si Lisa Tanas, ang anak niyang demonyo na si Sandro Marcos, ang pinsan niyang si Tambaloslos, ang inappoint niyang DBM Secretary si Pangandaman, ang dating Executive Secretary niya si Lucas Bersamin, yung 18 kongresistas, maleta kongresistas na pinangalanan ng mga diskaya, yung pahati na nakakuha ng contract kay Sandro Marcos, kasabwat ni Sandro Marcos na in-expose si Senator Marcoleta, mga kababayan, hindi nila kayang harangin yun. Ito yung malupit na pangmatalinuhang labanan. Alright? It just so happened, ito si Senator Alan Cayetano, abogado, talagang natutumba niya when it comes to strategy, technicality, legality. Kasi nga, gumraduate sa One Bull University, mga butang ina. Right? So yun ang katotohanan, 'di ba? Akala nila natutuwa ang mga putang ina mga pare, tuwa to atong mga takfink, ang galing ng strategy ng mga unggoy, talagang nag-walk out para hindi matuloy yung Senate Rules Amendment. 'Di ba? So ngayon galit na galit sila kasi hindi sila sinisipot kasi nga prevent. Kasi may plano yan, si Satanas. Actually, ang nakikita ko nga dyan, mga palangga, let's move forward, bago natin mamaya i-apply ko ano naman sabi ni Senator Cayetano. Para manalo, okay? Okay, binasa natin, bago ako nagdakdak, binasa ko yung Article 6, Section 16, okay, ng 1987 Constitution. Ang sinasabi dito, patungkol ito, mga kababayan, itong batas na ito, ay kung paano pumili, kung paano mag-elect ng Senate President, at kung paano rin magtanggal. Babasahin natin para lahat tayo matututo. Okay, Article 6, Section 16, the Senate shall elect its President by a majority vote of all its respective members. Diba? Kaya dumating si Bato nung May 11, na even though si Bato nagtatago dahil kidnapin ng ICC, still active as a respective member of the Senate. Ayon sa artikulo, okay, artikulo 6, paano ba ang section sa Tagalog? Okay. Ayon sa Article 6, Section 16, mga kababayan, ang Senate Presidency ay pwedeng magtalaga o magbutuhan at magtalaga ka kapag mayroon kang majority votes, which is 24 ang total ng Senate members, kaya kailangan ng 13. Kaya di ba kanina narinig niyo sinasabi ni Senator Alan Cayetano, na sige,
I don't know kung sinabi niya na o sa susunod na, sa pag fast forward natin yung video. Pero kasi napanood ko na yan. Ang sinasabi ni Senator Cayetano, kapag meron na kayong 13, I am willing to step down. Naalis ako kung meron kayong 13 members. Kaso nga, wala silang 13 members. Okay, another explanation dito. Okay? Ang sinasabi dito na ang ibig sabihin, okay, na ang pagtalaga kay Alan Cayetano as Senate President ay based sa Constitution. But yung rules of Senate na na gusto nilang i-amend sana na nag-walk out itong mga ulaga na ito, kailangan yun pagbobotohan ng mga members. Alright? Kaso lang, akala nila, nautakan nila, ang mga majority nag-walk out yung mga putang ina. Alright? So meaning, mga kababayan, ang pinag-uusapan natin dito, ang 24 na Senate members or 24 incumbent senators active, kumbaga, pangkasalukuyan, nandiyan sila ay elected of the people, kahit absent sila, kahit si Jinggoy ngayon ay nakulong na dahil pinakidnap ni Satanas, kahit si Senator Bato ay nagtatago, meaning they're still active members of the Senate. Ibig sabihin, mga kababayan, ayan, binasa natin, tagalin na natin yan, okay? Para makita ko yung alindog ko. Alright. So, ibig sabihin pala, matalino talaga. Well, if you know the law, nag-aral ka ng batas, di ba? Talagang malalaman mo kung ano yung tama. So, ang ibig sabihin, mga kababayan, kahit ikulong pa nila si Marcoleta, dahil yan, ginagawan din ng kwento. Di ba? Gusto din lang kasuhan ng plunder. Kahit si Escudero, sino pa, si Villanueva, kahit pala ikulong nila yan, because they are active members, incumbent, hindi sila nasuspend, hindi sila nag-resign. Hindi man nanalo ang Ulaga, Bulaga, One Bull University graduates dito sa majority. Kaya pala, sometimes we have to study na ng konti. Kaya pala, mga kababayan, may nabasa kasi article sa isang lawyer, kaya sabi ko, okay, hanapin ko nga itong putang inang pinapaliwanag na ito. Kaya pala, nung kinakausap si Jinggoy, according to our source, ni Liza Tanas ng Bangag Administration na bumaliktad ka na, dito ka na sa mga Ulaga group kasi hindi ka na ikukulong. So dito natin malalaman, kahit na binolja ko yan si Jinggoy, doon tayo sa tama. Kasi this time tama yung ginawa niya eh. Hindi siya pumayag, mga kababayan, na magpahawak sa liig. So meaning, ang mga hero natin ngayon when it comes to this usapin, I'm not saying that they are perfect na tao. Sabi ko nga, kung later on, kung si Jinggoy ay mapatunayan doon sa inakusa sa kanya, din kailangan niya patunayan yun. Kasi we're talking about the people's money. Diba? Hindi ko siya pinagtatanggol. Pero pag tinitignan mo, pag nilaliman natin ang ating mga mag-aaral dito sa ating Maharlika University, Boljacan University, imagine, kaya pala sila galit na galit. So, hindi tayo pala mag-alala when it comes to makulong o hindi sumipot. Hindi nila maagaw yung majority. Okay? Paano maaagaw ni Liza Tanas ni Bangag ang majority? Paano? Gugurgur sila ng 4 na senator. Kailangan magurgur sila ng 4 na senator kasi 24, di ba? 24. Di ba? 24 senators. So they have 11. So kailangan, nakalagay dun sa batas na binasa natin, kailangan pag nagpalit ka o magtalaga ka ng presidente ng Senado, kailangan mo, dapat majority wins. Majority wins, sandaan mo. Ilan ang majority sa batas? 24. Pero pag pinatay yung 4, pag ginurgur yung 4, ang majority na lang 20. Kasi patay na sila eh. Di ba? Yan ang worst. Yan ang pwedeng last resort ng mga bangag. So we have to, kaya isa sa mga reason ko bakit dineclare nila na armed and dangerous si Senator Bato kasi pwede nilang patayin. Si Jinggoy Estrada, ingatan nyo dyan, baka pwedeng lasunin. Dahil doon, Jinggoy, naalala mo Jinggoy, sa PDEA leaks, in-expose ni Morales na inutusan ni Satanas
sa pamamagitan ni Kumar, na doon ako galit sa Jinggoy, na pwedeng lasunin si Morales pag ikinulong doon, kunyari, palalabasing inatake sa puso. So, eto ngayon ang last resort. Nang mga bangag, patayin ng 4, or, para hindi madugo, babaliktad yung 2 from the majority. Yun pala yun, mga kababayan. So ngayon, I am looking forward talaga for Thursday. Okay? Ipagdasal natin tong 13. Okay? Kahit yung mga yan hindi ko gusto, inaaway ko yung mga yan. Alam niyo naman ako, wala akong sinasanto. Dahil dito kung si Maharlika lang ay formaleta, hindi na ako umalis sa bilat ni Liza Tanas. Hindi na ako, nagpakagago na ako sa mga bangag. Ba't dito naninindigan tayo? So, i-pray natin yung 13. Kahit na si Amy Marcos, binuboljak ko yan, may time para sa boljakan sa kanya. This time, kailangan muna natin na mag-solid sila. Para marinig natin itong Blue Ribbon Committee. Kasi ito yung napaka-importante. Right? Ito yung napaka-importante. So, ulitin natin, hindi po kahit ikulong nila si Jinggoy, sino pang ikulong nila, hindi nila mapapalitan si Alan Cayetano. Kaya pala ganito kaangas dito si Alan Cayetano kasi alam niya yung batas. Kaya pikon na pikon yung mga ulaga eh. Inindiyan na naman sila. Gusto nila usapang strategy, usapang pangmatalinuhan. Ano ba yung, tignan mo ano natin, ika-classify natin yung, ika-categorize natin. Sino yung sa Ulaga 11? Si Tito Soto Miles, Paloma, One University, dropout, tanga, bobo. Okay? Number 2, si Eric Sylvester, nagnakaw ng identity sa Amerika, kaya nga from Erwin Tulfo talaga pangalan niya, naging Eric Sylvester para magkaroon ng US passport. At yan ay documented, hindi po yan fake news. Binawian sa ng citizenship. Diba? Law bender. Number 3. Okay, si Ontiveros na magaling lang sa theatrics. Diba? Kasi nag-theater arts siya. And, salamat ka, ayo duroy. Alpot duroy. Ganun lang yung alam niya. Okay? Number 3. Number 4. Sino pa? Sino yung kasama-kasapi nila ng mga ulol dyan? Si Junggoy. Okay, abogado siya, di ba? Si Junggoy abogado, pero nilunok din niya ang tubol ni Marcos Jr. Bakit? Simula sa gusto niyang hukayin si Marcos Sr., ngayon dumidila na siya sa buli ni Bangag. Abogado, pero bugok. Kata mo, walang paninindigan. Comment, sino yung mga 11? Sino pa? Si Rapi Tulfo. 5 na yon. Anong yan? Mang-exploit ng mga kabit. Sulat yan para yan. Ng mga kabit. Diba? Walang alam, hindi abogado. Si Lito Lapid, ang alam lang, chik. Kahit hindi man nahimit yan. Pero baka bumaliktad, I don't know. Sana bumaliktad papunta sa majority. Right? Sino ba? Si Lacson, Coratong Baleleng. Nakita nyo, mga ganun. Kumbaga, when it comes to credibility, experience, 0 talaga itong mga putang inang ito. Si Chalian, anong alam lang, sabi nga ni Spokesari Roque, negosyante lang siya, anak lang siya ng tatay niya. Si Pagpag, si Bam Aquino, okay, di ba, yung bill niya na hindi makalusot-lusot, napakainin ng Pagpag ang mamamayang Pilipino, kunin ang mga tira-tirang pagkain sa restaurant, sa mga grocery, ibigay sa mga Pilipino para mabait yan yung bill niya eh. Pakainin kayo ng mga tira-tira, yan ang gusto nila, di ba? May dignidad ba ang Pilipino pag pinakain mo ng tira-tira? Anyway, mga kababayan, so now, ito yun ngayon. It's either si Zubiri, Bayoti, di ba may balita na namatay na yung pinabalitang jowa niya? Diba yung controversial? Pero yung patay na yun, baka madamay pa. Alam niyo yung kung sino. Anyway, talaga to si Maharlika, minsan chismosa din eh. Si JB, ano yung kategorya nila? Wala. Okay, now. Okay, basahin natin to nagsalita pa to si Eric Sylvester. Solid Black 11. Magpaka-solid kayo mga bugo. Sabi niya, Alan Peter Cayetano resign. Ano kaputang inahan, no? Dahil hindi kayo manalo-nalo sa majority, magre-resign? Nung inagaw nyo kay Escudero, inilagay nyo si si Soto Miles. Bakit din kayo nanawagan ng resign? Kita mo double standard. Di ba? Anong sabi ko sa inyo? Mga kababayan, ito mga
Who does? Sabi niya, sabi ni Eric Silvestre, what happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and blatant disregard of the rules that govern this institution because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Ulul! Dapat sinabi mo yan sa sarili ninyo noong 11 na nag-walk out kayo. Hindi natuloy ang motion ni Senator Marcoleta, yung deliberasyon doon sa Senate, whether you like it or not, magbabutohan kayo dahil nag-walk out kayo kinang ina ninyo. Tapos ngayon, mananawagan silang resign? Tapos sabi pa niya, ni Eric Silvestre, ikaw Eric Silvestre, wala kang dignidad, ikaw ay magnanakaw ng citizenship ni Eric Silvestre. Sabi niya, under the rule of Rule 14, Section 41 of the Rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority. The rule was violated. This is not merely procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution of the Filipino people. Ang masasabi ko lang, sabi nga ni Basti, pakyo. Pakyo kayo mga hayop kayo. Sabi nga ng anak ni Jinggoy, eto. Di ba? Yung mga kaputahan rules, i-a-apply nila kapag pabor sa kanila. Pero sabi ko nga kanina sa inyo, pero kapag sila ang nag-walk out, abay, hero sila. Hero mga baka ng ina. Nakita niyo mga kababayan? Kaya ngayon, aabangan natin kasi sa 14, okay? Yes, sa 14, no, 4, sorry, June 4, not 14. Sa June 4, mga kababayan, makikita natin talaga kung okay. Kung ano ang ebidensyang lalabas kasi, eto, mayroon akong naulinigan. I hope mangyayari. Okay? Napanaginipan ko pala, hindi ko naulinigan. Nanaginip ako. Okay? Naman, minsan ganda rin ang panaginip ko eh. Kasi, kaya gustong-gusto, okay? Kaya gusto, mga kababayan, kaya talagang nagwawala si Lisa Tanas at si Bangag. Kaya gusto talaga nila agawin. Kaya sabi ko nakakatakot din sa majority natin kasi baka may gorgori na 4. Alam niyo kung bakit? Kasi baka biglang mayroong magtestimonya doon ng taga-Prague. Di ba? Baka daw kasi may magtestimonya na taga-Prague. At syempre yung 18 Brave Marines. Di ba? Eto yun. Kaya for sure, bukas wala na naman yan, di ba? Magaling naman si Alan Cayetano sa batas, ang mga rules yan, bahala na siya dyan. Di ba? Kung paano, for sure, wala na naman bukas session yun. Kasi aantayin natin yung Thursday. Siguro, nag-iingat lang sila itong mga majority, pero sa totoo lang, ako nag-aalala. Okay? Ako nag-aalala. Kasi nakita nyo na na inutusan na ni Marcos Jr. ang taga-NBI na kidnapin si Bato kahit wala warrant of arrest locally. Kahit sinong mamatay. So ang kinatatakutan mo ko, baka sa Thursday, baka para mapigilan nila itong investigation, baka magpadala sila ng mga manggugurgur doon. At patayin yung 4. Diba? Kasi pag sabihin lang nila, magpapakalat sila ng fake news. So, ito kasi ng laban. Kaya nilang i-twist. Pinatay namin yung 4. Kahit na mag-iiyak-iyak tayo, diba? Siyempre, yung mga pamilya, lalaban na lang yan sa batas-batas. Diba? Patay na yung 4. Nakuha na nila. Doon lang nila mapipigilan ang investigation sa Blue Ribbon Committee. But again, nasa kamay na ngayon ng mamamayan. Right? Nasa kamay na ng mamamayan. Kung sa kabila ba ng may papatayin, may gugurgurin silang 4, tutuloy lang natin, parang okay lang, okay. Hayaan mo na yung 4 na yan, mga nagurgur, mga politiko naman yan, tuloy natin ang buhay natin. It's up to you. Ako, I'm worried. Ako, nagtaya na ako ng buhay since 2022. Well, since 2015, nagtaya na ako ng buhay. Pero, yung dalawang babaliktad, yun din yung aabangan natin. Yun din yung aabangan natin. Kasi, mga kababayan, desperado to. Ganito ang mga adik. Ang mga adik, wala silang pakialam kung gumurgur sila ng tao. Sila sa tatas si Bangag, walang pakialam sa inyo. Kaya nga sila nagnanakaw ng trilyon-trilyon a year. Wala sila, they don't care about you, darling.
Wala silang pakialam sa nakikita nila. Andyan sila sa Malacanang. Nandiyan dyan yung mga palaboy, mga homeless, lahat. Right? Wala silang pakialam kung may mapatay. Iti-twist lang nila. Lahat ng pagtitwist ay kasi nanlaban eh. Kasi mga kriminal. Kasi mga ganun na. Ang mga kababayan natin, tuloy natin, hindi na talagang maganda na nangyayari sa ating politika ngayon. Talagang ganito, ganyan-ganyan. Tapos kakampihan mga kakampihan sila ng mga politiko. Ay, politiko ng mga pare. Na mga nasalampakan ng maleta. Palibhasa, ang mga mahihirap, na katulad natin, okay? Na nabubilog ng mga Catholic priest. Na ganyan kasi ganito tong apat, napatay sila kasi makasalanan sila. Ipagdasal na lang natin ang kanilang mga kaluluwa kahit sila ay ganito ganyan. Yan ang posibleng gagawin ng adik na si Marcos Jr. Okay? So ang question, ipapagorgor niya ba si Amy? Sino ipapagorgor niya? Si Lisa ang namumuno yan. Si Lisa ba ipapagorgor si Amy? Nabalitaan ko rin, okay, na hindi kinakasuhan, sabi ng ating source, at hindi pa pinupuruhan si Amy, magkaaway daw talaga sila ni Bangag, but magkapatid pa rin sila. Ang pinakakaaway ni Amy ay si Lisa Tanas. Kaya hindi pinapakulong pa yan si Amy dahil si Imelda ay buhay pa. At hinahanap Imelda, syempre si Amy every single, I don't know, magkatabi ba sila matulog or what? O magkasama sila. Ngayon, yan ang aabangan natin kung may magugurgur bang apat o may babaliktad na dalawa. Doon lang po maaagaw ng minority ng mga ulaga etong presidency sa Senate. Right? Okay, nag-iisip na yung mga minority, paano nila resbakan sila Cayetano. Asa na yung kanina, yung tungkol sa yung video-video ng mga putang ina. Okay, remember, balikan ko muna yung video ni Sandra. Remember, 2 weeks, 3 weeks ago, nung si si Lacson, okay, ay nagpapapress con siya na kesyo si Senator Marcoleta daw ay pinangalanan ni Cabral. Okay? What? Si Marcoleta daw ay pinangalanan ni Cabral, may nakasulat daw doon na mayroong 500 na allocation. Okay? Wait, asan na yon? Parang sinulat ko yung kanina. Okay? Tika lang. Ito. Yan, sinabi niya dito, mga kababayan, na sinabi ni Lacson na may documents. Ito yata yung binanggit ni Senator Lacson na 500, ni Senator Marcoleta during yung taguluan, na mayroong 500 million na projects para kay Marcoleta. Sabi ni Lacson, pero tandaan natin, okay? Sabi niya, pero tandaan natin na hindi naman porket allocation is illegal or what. Ganyan-ganyan, kailangan pa natin ng imbestigahan. Yan naman pala, unang-una, patay na si Cabral. Pinapatay ng mga bangag para hindi na lalong ma-expose. Paano pa natin mako-cross-exam yung tinulak sa bangin na si Cabral? Hoy Cabral, bumangon ka dyan, tumayo ka, kalansay ka na, patotohanan mo ang nakasulat dito na may 500 million na, na allocation para kay Marcoleta. So, dinidestroy na nila si Marcoleta aside from that 573? Was it 73? Yeah, donation from Mike Defensor and 2 other people. Di ba? Dito pala sinisira na ni Lacson kasi 500 is plunder. 500 million plunder. Kaya sinasalpakan kayo ng mga kasinungalingan nitong ulaga na to. Kailangan i-picture natin. Ito i-picture natin sa media. Sabi ng media, ito, akala nyo ito sabi. Okay? Tignan nyo, tama ako, di ba? Ang sabi ng media, milyon-milyong allocables ni Marcoleta. Di ba? Pag tatanga-tanga ka, ito yung galing to sa News 5. Hindi natin ipi-play. Ang headline niyan, okay, 500 million allocables si Senator Marcoleta? Question mark. Anong ibig sabihin niyan? Ini-insinuate. Nilalason ang kaisipan ninyo ni Lacson at ng mga ulaga na si Marcoleta may 500 million allocables galing sa listahan ni Cabral. Question. Paano pa titistigo si Cabral kung tinulak na siya sa bangin ng mga bangag? Kahit dyan sasabihin ni Lacson, si Maharlika, kaibigan ni Marcoleta,
May picture kami ng ayan, nakatanggap yun ng 1 billion. They can do that. Oh, kung nasa Pilipinas ako, ito ha, pwede din naman. Kunyari, nasa Pilipinas ako, nananahimik lang ako. Sabi, nakasulat daw dito, mayroon daw si Maharlika 1 billion. Kasi nung si Marcoleta, kunwari lang, I'm just giving an example. Wala akong kamalay-malay, ipapatawag ako kahit patay na yung nagsabi. See that? Ganito. Ang lahat ng may gawa nito ay si Liza Tanas, si Bangag, kasi takot na takot sila dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya ako pinagdadasal ko kayo, majority 13, kahit na nabubuisit ako ng iba sa inyo. Kasi gusto namin marinig. Hindi dahil tuwang-tuwa ako sa majority 13. Sabi ko nga, binobolja ko yung mga yan. But, sabi nga ni Alan Cayetano, kailangan natin marinig yung mga ilalatag na ebidensya. Ako, I'm so excited. Baka mamaya may lumabas na video na si Marcos Jr. mismo ang bumibitbit ng maleta. Na si Liza Tanas, ako hindi, nararamdaman ko na marami pang pwedeng ilabas yung 18 Brave Marines o iba pa, mga lalabas na mga ebidensya. Digital age siya tayo ngayon. Yun sa tingin ko ang kinatatakutan ng Bangag administration, kaya pinipigilan nila yung Blue Ribbon na yan. Nakita ninyo? Ang dami na dumaan. Sabi ko nga, 4 na Senate President only sa panahon ni Bangag. Panahon ni PRRD, 2 lang eh. Diba? Kay Bangag, 4. Zubiri, Escudero, si Juan Bull, at saka ito si Alan Cayetano. Nung nag-agawan sila nun, nag-change, nagko-datahan sila. May ganito ba? Kasi hawak nila sa liig. Hawak nila sa liig ang Senate President. Kasi hodang si Escudero, what's that? Sino yan? Yung una, si Zubiri. Okay? Kasi hodang si Zubiri, naalala nyo, January, I hope meron tayo ditong media, sana. Kami ng media ko, teka lang ha. Okay, yung legislative agenda. Nandito pa ba yung legislative agenda? Remember nang in-expose natin ang hoarding? Okay, here. Is that the one? Okay, legislative agenda. Naalala nyo yan? Si Zubiri, ang Senate presidency yan. Yan yung 3 days. After in-expose dyan ni Swansing na mga ulol na yan, yung tungkol sa hoarding na kinasasangkutan ng Bangag administration, ayan, hawak niya sa liig. Liig yung Zubiri na yan. Andyan si Tambaloslos, ayan si Zubiri, andyan si Bangag. Nag-meeting ka agad sila nung in-expose ko dyan. Ang title, Legislative Agenda. Then, di ba, ano nangyari? Naging Escudero. Okay? Hawak pa rin sa liig si Escudero nun. Kaya nga galit na galit ako kay Escudero nun. Nung siya ay Senate President, ulitin ko uli, na in-expose namin ni Morales, na si Bangag ay singhot, adik, authenticated. Hawak pa rin sa liig. Pero nagbago na ang lahat, right? Ganun sa politika eh. Sabi ko nga, you're only good as your last. Pag wala ka ng gamit, basura ka na. And now si Juan Bull. Kontrolado nila yung 3. It just so happened, ito si Alan Cayetano hindi nagpahawak sa leg. Kasi sabi ko, malalim ang sugat niyan. Kung balikan ninyo yung 2016 presidential debate kung paano, sinabi ni Alan Cayetano, nag-viral na yan, inulit na rin naman natin yan, na sinasabi niya kay Bangaga, pati ba naman na oras ko, nanakawin mo? Ikaw, drop out ka, chucho-chucho, magnanakaw, chucho-chucho, di ba? Ito totoo namang magnanakaw. Right? Mga kababayan, sa dami nating in-expose dito, I'm so happy actually na lahat, mga palangga, lahat ay, hindi pa lahat nagising kasi andyan pa yung mga bangag eh. So balik tayo. Ito pala yun kay kaya pagyan natin ito. Balik tayo. Ito kanina, sabi ng mga ulaga. Ito ba yun? Okay. Sabi niya. Sabi ni ulaga. Sir, sino sir yung mga nagsabi ng mga pabor sila na mag-session? Yung mga taga-majority, sino yung mga yun? Pabor na mag-session, yung mga kumbaga gusto nang kumalas sa majority. Gumawa ng kwento. Pero I'm sure ilang sa meron sila responsibility bilang gustong kapalan ng pinagpapulit. However, for whatever reason, like I said earlier, nakasipres sila na sumunod kay Alan Cayetano. Mga ilan yan, sir? Yung mga possible na maliwanagan. Maliwanagan? Pero no commitment. No commitment yet for tomorrow. No commitment yet. Maliwanagan daw. Thank you.
Sino pwede mag-resign? Oo. Ano sa akin? Ay, ba't ang ganda lang? Mahaba to ah. Okay, ito. Ito. Ito sinasabi nila. Okay. Hindi daw inahadlangan pero nag-walk out gago. Losers! And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, dapat siya rin, si Senate President, at ang majority, maging pangharapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng Palamputang inaharapin. dito sa floor. Ang sa akin, imbis na pumasok sa rito, sa CSP, sa Facebook, dito kami magsalita. So kung may violations sa rules, ano yung pwedeng gawin? Para mga inagawan ng candy. Mahina. Teka lang, meron dito malakas. Ano to? Binabayaran tayo ng taong bayan. At bawat araw na hindi natutuloy ang Oo, binabayaran daw ng taong bayan. Mga putang ina. na-implement yung mga dapat namin isatupad. Yung, kahit kanina, yung may mga tao pumunta dito para i-confirm, hindi na confirm. Sayang ang panahon. Paano po yung Blue Ribbon sa Thursday? Paano po yung Blue Ribbon Ayan. sa Thursday hearing? Hindi ko namin inahadlagan yung blue. Ulol! Figment of the imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawa sa mga proseso ng Senado at mga agenda ng yung sinasabing Senate independent. Ako'y naniniwala. Anyway, mga kababayan, mga walang kwenta naman yan. Okay? Pang-losers lang yun. Okay? Pang-losers lang yung kanilang mga statement. Mga palangga. Kasi nga, utos nga ni Satanas yan. So, ang ano natin ngayon, may live na naman pala si Senator Alan Cayetano. Teka lang, baka may breaking news. Mga kababayan, baka sinagot na ni Senator Alan Cayetano yung breaking news. Okay. Oh, ha? Oh, baka sinagot yung mga ulaga. Ay, dako. Okay. Tingnan natin. Nasa Senate na siya. Nasa Senate na siya. Ng hearing or Yeah. inhibit kasi nabanggit kayo. Pero pag sila, bawal banggitin. Correct. So it's the first time again that we will have a hearing that we will be inviting different guests and they will be free to talk. Does that mean that everything they say is 100% true? That's why you will test that with cross-examination. But we have to hear out people and follow the evidence, no? So ulitin ko po, we're talking Correct. about the truth. For so long, ang pinag-uusapan yung impeachment ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Yung unang untrue o yung unang kasinungalingan ay kami daw po ay nag-take over bilang majority at in-install ako para daw i-dismiss yung impeachment, para daw maging partial sa impeachment. Nakita niyo po yung ebidensya. Napakabilis ng pagkilos, napakaayos po ngayon. Pati sa pagbigay ng summons, sa pagsagot, yung schedule, ayos na po. Sinunod natin yung schedule na pinopose kay Senator Soto. There's no question that we're going to have that impeachment process that everyone is asking for. Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba kayo ng apology? Di ba, ang binigay nyo, resign ka agad. Resign ka agad, may judgment na agad. Kaya nga. Pero ngayon nakita nyo, di ba? So hindi pa tapos tayo sa first issue where we prove you wrong. Hindi pa kayo nagsosorry dahil mali ang pananawagan nyo, may bago na naman para mag-resign. And then ngayon, yung 11, actually it's news because they said it today, but it's not new. Why? From day 1, February na. February na pinipigilan nila na matanggal si Senator Soto at mabuwag ang kanilang mayorya at maging majority.
ginamit na po pati yung mga kaso sa minority members na kasama namin na huwag kayong lilipat. Lumipat kayo, tuloy yung kaso. Pag hindi kayo lumipat, walang kaso. Sara. Sinabi na to ni Senator Jinggoy for the first time, inamin niya na totoo. Yes. He has evidence. A few times, I was there, kaya narinig ko yung conversation, kaya alam kong totoo. So, we're going back to the issue. The issue is not work. The issue is what is our priority. And this is the end time. Priority natin, ekonomiya, presyo trabaho kita. Priority natin ay corruption issues, kasama ang flood control, at accountability issues, yung po yung pangatlo, yung impeachment. Pinangatlo ko lang po dahil nga nakaayos na yung schedule. It will take time, nagsasagutan pa, nagpapalitan pa ng sagot, yung prosecution at saka yung defense, and then magkakaroon ng pre-trial para hindi po mahirapan ang lahat na intindihin yung ebidensya. Correct. Again, I will correct one senator who said that pag sila yung majority, mas maayos yung ebidensya. Si Tulfo, si Raprap. Hindi trabaho po ng senator judge na maglatag ng ebidensya. Oh, sinampal lang naman ang pagiging bobo niya. Ng defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung nag-accuse. Then defense kasi depensahan mo sarili mo. Correct. Siguro that's one reason why gigil ang magkapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malapit sa Malacanang, Yeah. let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako'y duwag. Ang kaduwagan po ay nag-uugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat. Hintayin mo. Sasuungin mo ba ang bagyo? Kasi it's not a matter of tapang. Magtatanim ka na, tamakan mo ng kidlat. Kaya nga. So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi iduwag. Paano ko rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. Correct. This is the Senate of the Philippines. Nadala nila yung pagkabusabos nila dyan Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko na kayo kay Tulfo. Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jinggoy Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung titigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues. Pagre-resignin nila, hayop talaga. Pati ba naman, Senator Tulfo, lahat ng pinapay, binintang nyo sa amin. Yeah. Nung panahon ni President Duterte, camping-camping kayo sa drug war. Correct. Naman, baita. Tapos lahat ng pinatay, sinisinyo. So, pati ba naman internet at saka aircon sa akin na rin sinisip. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Yeah. Murder kasi pinatay ang wifi at yung kuryente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, yung pong centralized aircon, yung master switch o yung sa kuryente, nasa GSIS yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa kita mo, isisisi kagad kay Cayetano. Hindi ko namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority. Mahilig talaga sa exploitation. But, mga issue ng mga tulpong buang. It was been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpapasok sa NBI sa Senado, yung May 11. Correct. Hindi rin kami ang kumuha ng NBI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami ang nag-walk out. Yeah. We keep saying fresh start. Every Senate president that I've served under, whether I was the majority leader or minority leader, whether I was in the leadership or I was just a simple follower, I gave them a chance. So let me ask the 11 minority,
who's asking me to resign na, well, kahit na isang oras, binigyan niyo ba ako ng chance? Yeah. So let me go to the bigger issue ngayon. Yung pong dignidad, yung pong karangalan, yung pong honor ng Senate. Simple matters. Nabanggit ko na po ito before. Why do we get angry pag binastos ang ating flag? Bakit pagka hindi tumayo, pagka kumanta tayo ng lupang hiniram, ba't natin sinasabihan ng ang tao? Tumayo ka. Bakit po ang Kristiyano man o Muslim, pag hawak yung Biblia o hawak po ang Quran, ayaw natin po na, pwede mo sabihin, papel yun, mga pahina lang yun. No. But to us, those are holy books, di ba? To the Muslim, the holy book is the Quran. To the Christian, the holy book is the Bible. So it's more than just a piece of paper. Correct. Whether softbound or hardbound yun, there's a symbolism that matters. So, na-shock ako sa sinabi ni Senator Lacson. Na-shock ako dahil yung 11 walang comment sa statement ni Secretary Remulla. Because napakaganda na ng usapan namin, first with the CIDG through informal and formal channels that susuko naman si Senator Jinggoy, dadalhin namin doon. And then afterwards sa labas, then nung dumating si Secretary Remulla, ang sabi niya, sige, kasi nga yung pamilya medyo they need to huddle kasi nga medyo emotional na. Pero pagdating sa hallway, nagbago. Di ba? At sinabi ko nga, doon sa hindi nakakalam dahil doon sa mga bata pa, masalimuot pero malalim ang history ng Senate ng Philippines. All parliaments, for that matter, parliaments masalimuot talaga. have been attacked by kings Dapat and queens, sakupin ko na lang kayo. by ministers, by dictator, by tyrants, but even by the most democratic leaders. That's why may mga privileges. So in the case of former Senate President Juan Ponce Enrile, dalawa lang ang posisyon noon, panahon ni President Cory. And everyone knows, at pasensya na po sa pamilya ni Senate President Salonga at President Cory, in our conversation, minsan nasabi ko, panahon ni Cory, panahon ni Salonga, I meant to say yung buong pangalan, but it was, a fast and administration. Turn, kasi ibang-iba yung pag-usapan namin ni Secretary Remulla. Who's a friend? That's why we try to keep it civil. But nung sinabi niya, doon mismo sa hallway, i-arrest ko, it's not about Alan. It's not about Jinggoy. It's not about what they can do. Na-shock din ako nung sinabi niya, you lost that right when may nag-escape. Okay, first of all, it's not Alan's right or the Senate President's right. It is the right of the Senate of the Philippines. The Senate of the Philippines is different from the 24 senators and the SP. I never claimed to be the Senate. Diba? The Senate is the Senate. And it's a... Alright, so mga palangga, ituloy nyo na lang mamaya yung panonood nyo doon kay Senator Alan Cayetano kasi halos na panood, parang pareho lang din naman yung sinabi niya. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, alam natin na talagang bastos yung Ulaga 11. Alright? So alam na natin yan. Kaya sabi ko nga, ang nakakatakot dito talaga yung may gumorgor na 4. Kasi etong mga Ulaga 11 ay talagang bumaliktad. Ito lalo si Junggoy. Sino si Junggoy? Remember? Si Junggoy yung jowa ni Shawi. Nagalit sa mga Marcos. Kailangan hukayin. Hukayin si Marcos Sr. dahil magnanakaw si Bangag, yung kanyang pamilya. Diba? Ganon din si Virus. Pero ngayon, dumila na sila sa kipay at buto ng mag-asawang Bangag. Remember this? Sabi ko nga, in the end, ang overall objective is how do we remove his body there legally, and that is something that we have to work on. Lahat ito ay tinago, lahat ito ay hidden. Kaya nga tama yung nabanggit ni Vice President Lenny, hindi lang hidden wealth, hidden burial din. Lahat itinatago, inililihim. Medyo maliwanag na hindi naman bayani si Marcos, bakit mo ililibing sa libing ng mga bayani. So ang concern mo ngayon ay dun sa mga hindi kasing liwanag ng mga legal question, baka mas madaling makuha yung hindi magandang ruling tulad ng Supreme Court ruling dito sa libing ng mga bayani. But I think in the end we have to be vigilant.
dapat maging mapagbantay ang ating mga kababayan. Nabanggit ko nga kanina, pagkatapos nito magkakaroon ng mga kilos protesta. Ang mga leader na palagay po nilang hindi dapat ilibing si Marcos doon sa libingan ng mga bayani, dapat mag-usap-usap. Alamin natin ano ba ang pwedeng gawin, ano pa ang pwedeng kilos na may sasagawa para maituwid nga itong hindi tamang pangyayari. How do we correct this? How do we undo the injustice? I think this is what we have to do moving forward. Because in the end, the objective is to remove him from the libingan ng mga bayani. Have him removed and bring him back to perhaps have him wherever the family wants him buried, but not in the libingan ng mga bayani. Kain. Hindi kasi sa bayani eh. So ba't siya ililibing sa libingan ng bayani? Yun lang yun eh. Mahirap bang intindihin yun? So hanggat nakalibing sa silibingan ng bayani, ang hindi bayani, paano magkakaklosure? Di dun sa ilibing sa Ilocos, simple lang. Okay? Diba? Nakita nyo yan? Oh, huhukayin. Huhukayin nila. Pero hindi nila hinukay. Bakit? Nakita nyo, dyan si Virus, isa sa mga ulaga, na nabigyan ng pabor ang kanyang kapatid na appoint si Junggoy. Hindi nga natin alam dahil tinapon na natin yan eh. 8 inodoro yan, mga inodoro yan, paano nanalo yan? Dahil dinaya nga ni Lisa Tanas at Tibangag ang eleksyon. Kaya sila bumaliktad ngayon. Kaya ngayon, yung mga kainsukan na yan, magkakakampi na silang mga ulol. Yan ang sinasabi ko sa inyo na mga wala silang paninindigan. Kasi they are not for you. Filipino people, they are not for you. Para sila sa vested interest. Para sila sa pera ng bayan. Para sila sa posisyon. Di ba? Kaya ngayon, di ba, alam nyo, kung nanonood kayo sa akin, na-master nyo na lahat ng mga in-expose natin dito. Can you believe that? Galit na galit sa mga magnanakaw. Ngayon, kakampi na ang magnanakaw. Hawak lang sila sa liig. So, hindi sila para sa inyo. Kaya ingatan natin. Okay, magbatsyag kayo dyan sa Senate. Kayo mga kamag-anak nitong Majority 13. Ito ang pinaka nakakatakot. Dahil desperado ang mga kawatan, desperado si Lisa Tanas, pwedeng ipagurgur ang 4. Narinig ninyo? Sinabi ni Rap Aso Tulpo na may kinakausap sila, si Gatchalian, si Escudero, 'di ba? At si Jinggoy umami na binuking na nila na kinakausap nila kasi kailangan lang nila ng 2. And I hope ikaw, Chis Escudero, kayo mga nabanggit, huwag kayong bumaliktad. Kasi kung kaya kayong itapon nila sa Tanas, kaya rin kayong ipaganyan. Ganon ang mga adik. Nakakita ba kayo ng mga adik na malala na kapag mayroon silang biniktima na isang bata na, batang nilapastangan, bata lola, meron ba silang awa? Wala. Bakit? Wala na silang pakiramdam na awa sa kapwa nila. Ang nasa utak nila, yung kanilang pagnanais na makakuha ng pleasure sa pang-chuchuk-chak at yung pleasure sa pagnanakaw. So walang pakialam si Butod, si Satanas, si Bangag Jr. sa inyo. Kasi hodang magkandamatay kayo sa gutom, kasi hodang magkaletse-letse kayo, itapon kayo dyan sa Quezon Avenue or sa East Avenue, I'm referring sa hospital, sa East Avenue, sa East Avenue, sa Quezon City Hospital pala, Quezon City General Hospital, na mga public hospital, wala silang pakialam sa inyo. Sa PGH, kaya nga hindi pinupundahan ng 100 million a month yan, katulad ginawa ni Duterte, they don't care about you. Mamatay kayo sa gutom, mamatay kayo sa sakit, di ba? Although, meron mga free dialysis, pero yung mga putang ina mga tiwaling doktor, hindi rin naman nila binibigay minsan yan. Binibigay nila sa kamag-anak, yung mga mahihirap, sika-sikain na lang, wala kayong pera, ganyan-ganyan. Wala kayo pambiling swero, pambiling gasa, pambiling ganyan, putang ina. Ganyan na lang lagi ang nangyayari sa Pilipinas. Paulit-ulit na lang, kaya paulit-ulit na lang tayo nagmumura dito. That's why you have to do something. Kaya ako talaga tatanungin niyo ako, ang solusyon para mabago o makatikim kayo ng equal na pagtrato, sakupin ko kayo. Yun lang. At least itong mga politikong magnanakaw, itatapon na yan sila.
Hindi na yan sila basta-basta makakaporma. Right? Hindi na sila makakabili. Makakabili ng mga bilyon-bilyong bahay sa iba't ibang lupalop ng mundo. Ipapasukan natin sila. Pero kung ako ang maging presidente nyo, mahaba na yung 1 month. Buhay silang lahat. Baka 1 week pa lang, ang saya-saya ng Pilipinas, sasabihin nyo, President Maharlika, nasa na yung mga, yung mga kongresista? I don't know. Wala na pala sila, di ba? Nasa na ang mga tiwali? Nasa na sila bangag? Tapos na yan. Kasi, meron ako ipapasa na, eto, joke lang, gurgur. Okay? Gurgur na batas para pagbayarin sila. Pero kahit nagjo-joke tayo, kung meron talagang batas, dapat talaga bitayin to mga to. Nasa narco country na kayo. Walang opportunity. Kasabwat ang mga oligarchs. Ulitin ko ulit, binibentahan kayo ng old stock na gas for markup of 100% from 1,000 naging 2,000. Bigas, hindi nga kayo makakain, puro bukbuk pa yata ang kinakain ninyo dahil sa kahirapan. Habang nabubulok ang mga gulay ng mga farmers na pwede sanang ipakain sa mga naghihirap pero dahil walang support ng gobyerno ng bangag, ayun, lose-lose na ang taong bayan. Talong-talo ang farmers, talong-talo ang mga kawawang mamamayan. So again, it's up to you. Ako, I'm just praying so hard. Sabi ko, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Nagdadasal na lang ako na kumilos na ang taong bayan. By the way, meron pala speech Inday Sara. Matulahi, wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya. Signal na yan, lumabas na kayo. Ilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Correct. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Correct. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every Ayun na nga. opposing Ako nga voice unang as a biktima threat. dyan eh. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. Yeah. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Kaya nga. Good governance does not require the elimination of opposition. Ay, gusto kong papatayin tayo, Day eh. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. Yeah. It is Adik nga, Day eh. insecurity. And that Takot insecurity sila sa akin is pa lang eh. reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation Takot sa expose ko. reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it.
Shukran. Okay. Takot sila, di ba? Okay. Mga kababayan, I hope, alam mo, malalim yung sinabi ni Inday. Alam mo, itong nangyayari, issue ng mamayang Pilipinas. Ako, 2022 pa lang, gusto ko na matagal si Bangag. Dapat sa nangyayari, alam niyo, sa nangyayari ngayon, yung kidnapan, paggigipit, barilan, pangimasok, lahat, dapat wala na si Bangag. Maawa kayo sa bayan ninyo. I hope dumating ang panahon na pumantay na yung mga paa ng mga putang ina sa tulong ninyo. Okay? Pumantay na silang lahat. Mapaalis yun na silang lahat. Diba? Dahil sobra na ang ginagawa ng pambababoy sa bayan. Alright? So maraming salamat. Umabot tayo ng 3,000 plus kanina. Dahil gising na gising kayo, mag-ingat kayo lahat at abangan natin baka may magurgor na 4 o may lumipat na 2. Kung may lumipat na 2, ay nasa mga kamay nyo na ang sentensya. It's up to you. Maharlika is always here. Sa kabila ng death threat, sa